Isang mapagpalang araw sa ating lahat at may ikwikwento lang ako sa inyo. At ang kwento na ito ay kwento ng isang tunay na nagmamahal na ama. Itong ama na ito ay maagang namatay ang kanyang misis at naiwan sa kanya yung dalawa nilang anak na lalaki. Na siya lamang ang nagtatrabaho, nagtataguyod sa kanila. Kahit na mahirap, nagpursigi itong ama, naghanap ng dalawang trabaho. Ginawa niyang umaga ang gabi at ginawa niyang gabi ang umaga para lang magkaroon ng pera para may pantustos, no, sa pangangailangan at tuition fee ng kanyang dalawang anak na lalaki. At dahil po sa pagsusumikap, no, at pagsasakripisyo, nakapagtapos yung dalawa niyang anak na lalaki. Yung isa ay naging isang abogado. Yung isa naman ay naging businessman. At naging very successful sila sa kanilang bayan. Hanggang sa dumating ang oras, panahon na itong kanilang ama ay tumanda. Nagkaroon na ng sakit. Nangangailangan na siya na palaging naka-wheelchair. Kailangan nilang palitan ang kanyang diaper. Sinusubuan siya kung siya ay kakain. At para hindi mahirapan yung dalawang magkapatid, nag-usap sila. Nakukunin nila yung matanda, no? 1 month sa isang kapatid at 1 month naman sa isang kapatid. Pero napakahirap mag-alaga ng isang matandang may sakit. Nangangailangan ng oras at atensyon. At nagrereklamo yung kanilang mga pamilya dahil pagod na sila sa pag-aalaga, no? At nangangamoy na rin itong matanda at nagkakalat ng dumi sa loob ng kanilang bahay. Dahil very successful yung dalawang magkapatid, busy sila, no, sa kanilang trabaho. Kaya nararamdaman din nila yung pagod sa pag-aalaga at pag-aaruga sa kanilang ama. Kapag nagkasakit ay kinakailangan na dalhin sa doktor, sa ospital at bumili ng gamot. Kaya nag-usap sila. Sabi nila, dalhin na lang natin sa Home for the Aged kasi nakakapagod. Hindi natin kaya ito. Kaya isang araw, sinabihan nila ang ama nila, "Tay, may pupuntahan tayo." Hindi po, kumibo yung matanda. Sinakay nila at hindi nila sinabi sa matanda na siya'y dadalhin sa Home for the Aged. Na iiwan na nila doon. Sa biyahe, walang imik, tahimik, at nung malapit na po sa Home for the Aged, nakikita itong matanda ng isang tulay. At sinabihan niya ang kanyang dalawang anak, "Nak, tigil nyo itong sasakyan." "Bakit, tay?" sabi nila. "Nagmamadali tayo eh. Meron tayong pupuntahan." Sumagot yung matanda, "Mga anak, tigil nyo sandali." Wala silang magawa kaya tinigan nila ang sasakyan. Sabi ng matanda, "Ibaba nyo ako." Nagmamadali yung dalawa. Pero nagalit yung matanda. Sabi nila, "Ibaba nyo ako." Walang magawa. Binuksan nila yung pintuan. Binaba nila yung matanda na naka-wheelchair. At sabi ng kanilang ama, "Itapon nyo ako dito. Itapon nyo na lang ako sa ilog." "Bakit?" sabi nila. "Kala nyo, di ko alam. Iiwan nyo ako sa Home for the Aged kasi nagiging pabigat na ako sa inyo. Itapon nyo na lang ako. Patayin nyo na lang ako." Sabi ng matanda. Walang ibang pinakamasakit na karanasan kung hindi yung iiwan ka, yung kalimutan ka at pabayaan ka. Kung iiwan nyo na lang ako, kung papabayaan nyo na lang ako, kung kalimutan nyo na lang ako, itapon nyo na lang ako, patayin nyo na lang ako. Kasi ako, ginawa ko ang lahat para sa inyo.
Hindi ko kayo kinalimutan, hindi ko kayo pinabayaan. Pero, ito lang ang gagawin niyo sa akin. Mas maganda na pumanaw na ako. Tumahimik na ang aking buhay. At ito pong dalawang magkapatid, umiiyak. Oo nga po, di po ba? Walang ibang pinakamasakit na karanasan sa buhay natin kung hindi yung pababayaan ka at kakalimutan. Yun po, yung kwento ng isang totoong nagmamahal na tatay. So ngayong araw, Father's Day. So, to all fathers out there, Happy Father's Day. Thank you po and God bless.